Nakakakilabot isipin na kayang ipapatay ng isang kilalang negosyante ang mismong asawa ng kanyang kapatid para lang makapangamkam ng lupa sa probinsya. At nang biglang lumitaw ang pamangkin niya dala ang ebidensya, binalak pa ng magaling na tiyuhin na ipakulong ang bata sa mental hospital para tuluyan ng masolo ang yaman ng pamilya. Ibang klase talaga minsan kung sino pa ang inaasahan mong magpoprotekta sa sarili mong kadugo, sila pa ang unang magbabaon sa iyo sa hukay. Ganito kasi ang umpisa ng gulo sa pamilyang iyan. Tumayo si Mia sa tapat ng dambuhalang gusali ng Citigroup. Ang kaniyang paningin ay nakatuon sa itaas, kung saan ang dulo ng gusali ay tila humahalik na sa mga ulap. Ramdam niya ang malamig na hangin ng Makati na humahaplos sa kanyang pisngi, ngunit ang tunay na nagpapakaba sa kanya ay ang bigat ng pagkakataong nasa kanyang harapan. Ito ang araw ng kaniyang panayam para sa posisyon ng junior architect. Isang pangarap na matagal niyang binuo habang lumalaki sa masikip at maingay na eskinita ng kanyang barangay. Inayos niya ang suot na itim na blazer na binili niya pa sa isang ukay-ukay, tinitiyak na walang kahit anong gusot. Ngunit sa ilalim ng kaniyang puting polo, nararamdaman niya ang matigas at malamig na metal ng isang antigong pendant. Ito ang huling alaalang iniwan ng kanyang ina na si Rosa bago ito pumanaw 3 buwan na ang nakalilipas. Isang asul na batong napalilibutan ng pilak, isang kagamitang tila hindi nababagay sa hirap na pinagdaanan nila sa buhay. Binibining Mia de la Cruz. Maaari ka nang pumasok. Hinihintay ka na nila sa ika-28 palapag, wika ng isang receptionist na may matamis ngunit tila mekanikal ng ngiti. Sumakay si Mia sa elevator. Sa bawat pag-angat ng numero sa screen, mas lalong bumibilis ang pintig ng kaniyang puso. Naalala niya ang nanginginig na tinig ng kaniyang ina bago ito malagutan ng hininga. Sabi ni Rosa, ang kwintas na ito ang magdadala sa kaniya sa katotohanan. Noong una akala ni Mia ay guni-guni lamang iyon ng isang taong malapit ng mamatay dahil sa sakit, ngunit ngayon, habang hawak ang kaniyang portfolio, tila may kakaibang bigat ang bawat hakbang niya. Pagbukas ng pinto ng conference room, bumungad sa kanya ang isang malawak na espasyo na napalilibutan ng malalaking salamin. Kitang-kita ang buong lungsod ng Maynila mula rito. 3 panelista ang nakaupo sa gitna, ngunit ang pinakasentrong upuan ay bakante. Maupo ka, binibining de la Cruz, wika ni Patricia, ang head of operations ng kumpanya. Maayos ang kanyang pagkakapusod at ang kanyang mga mata ay tila sumusuri sa bawat sentimetro ng pagkatao ni Mia. Nabasang namin ang iyong credentials. Kahanga-hanga para sa isang nagmula sa pampublikong unibersidad. Ngunit bago tayo magpatuloy, hinihintay lang natin ang ating chairman, si Ginoong Arturo. Hindi pa natatapos magsalita si Patricia nang bumukas ang malaking pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 60, may tindig na tila isang hari at may aura ng kapangyarihang nakakukuha ng atensyon ng lahat. Iyon si Arturo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila nagdadala ng bigat ng buong kumpanya, paumanhin sa paghihintay. Marami tayong dapat tapusin ngayong araw, ang balam. At malalim na tinig ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Umupo si Arturo sa gitnang upuan. Direkta siyang tumingin kay Mia, isang tinging tila naghahanap ng kahinaan. Dahil sa kaba, hindi sinasadyang naigalaw ni Mia ang kanyang kamay sa kanyang leeg, at dahil hindi maayos ang pagkakabit ng butones ng kanyang polo, lumabas ang asul na pendant mula sa kanyang dibdib. Tumama ang liwanag mula sa chandelier sa asul na bato na nagdulot ng isang matingkad na refleksyon sa mukha ni Arturo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang matigas at seryosong mukha ni Arturo ay napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag, isang halo-halong gulat, takot at matinding galit. Ang mga papel na hawak niya ay nahulog at nagkalat sa sahig nang hindi niya namamalayan. Saan mo nakuha iyan? Ang tinig ni Arturo ay hindi na autoritatibo. Ito ay nanginginig, halos pabulong, ngunit puno ng bagsik. Naguluhan si Mia. Agad niyang hinawakan ang pendant para itago ito. Ito po ay pag-aari ng aking ina, Ginoo. Pamana niya po ito sa akin. Tumayo si Arturo nang biglaan naging sanhi upang umatras ang kanyang mabigat na upuan ng marahas. Sa loob ng ilang segundo narating niya ang kinalalagyan ni Mia. Walang pasintabi niyang hinawak ang balikat ni Mia at sa pilitang kinuha ang pendant para masuri ito ng malapitan. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang likod ng pendant, tila naghahanap ng isang marka na tanging siya lamang ang nakakaalam.
Sino ang ina mo? Sabihin mo sa akin sino? Ang nagbigay nito sa iyo, sigaw ni Arturo. Ang kaniyang mukha ay naging kasing puti ng papel bago biglang naging pula sa galit. Si Rosa de la Cruz po. Sagot ni Mia, ang kaniyang tinig ay halos maglaho sa takot. Tila sinampal si Arturo ng isang katotohanang matagal na niyang ibinaon. Napabitaw siya sa balikat ni Mia at napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa lamesa. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kuwintas, ngunit ang kaniyang isip ay tila lumipad sa nakaraang 20 taon. Rosa, hindi ito maaari. 20 taon na ang lumipas, bulong ni Arturo sa kanyang sarili. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan na nakaupo rin doon at halatang naguguluhan. Lumabas muna kayong lahat. Ngayon din, ngunit chairman ng panayam pagtatangka ni Patricia. Lumabas, sabi. Ang bulyaw ni Arturo ay tila kulog na yumanig sa buong conference room. Mabilis na nagsialisa ng mga panelista. Naiwan si Mia at si Arturo sa loob ng malawak na silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng air conditioning at ang mabilis na paghinga ni Mia. Naupo si Arturo sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa ina mo. Kailan siya namatay? Paano siya namuhay? Tanong ni Arturo nang hindi tumitingin kay Mia. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagod at isang uri ng pait na hindi maikukuble. Ikinuwento ni Mia ang kanilang buhay sa barangay. Ang hirap ng kanilang kalagayan ng pagtatrabaho ng kanyang ina bilang isang mananahi at labandera para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral, at ang huling mga sandali ng kanyang ina sa loob ng isang masikip na ospital para sa mga mahihirap. Isinalaysay niya kung paano naging matatag si Rosa sa kabila ng pangungutya ng mga kapitbahay dahil wala siyang kinikilalang ama. Habang nagsasalita si Mia, napansin niyang ang mga kamao ni Arturo ay mas lalong nagngangalit. Wala ba siyang nabanggit tungkol sa pamilya niya? Sa mga kapatid niya, tanong ni Arturo. Umiling si Mia. Ang sabi niya lang po, ang kanyang pamilya ay patay na para sa kanya. Na ang tanging yaman ko ay ang aking dangal at ang kwintas na ito. Humarap si Arturo sa malaking salamin na katalikod kay Mia. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking mayaman at makapangyarihan, ngunit ang kaniyang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat ng isang lihim. Ang kwintas na iyan ay tinatawag na ang bituin ng Batangas. Ito ang heirloom ng pamilya namin, wika ni Arturo. At ang ina mo, si Rosa. Siya ang aking kaisa-isang kapatid na babae. Napaatras si Mia. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang taong nasa harapan niya, ang kinatatakutang tycoon ng Maynila, ay kaniyang tiyuhin. Hindi po maaari. Bakit po kami namuhay sa hirap kung kayo ay narito? Lumingon si Arturo. At sa unang pagkakataon nakita ni Mia ang luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na kislap dahil pinili niyang sumama sa isang hamak na engineer. Pinili niyang iwan ang yaman para sa pag-ibig. At ang iyong ama, si Roberto, siya ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilyang ito. Bago pa makasagot si Mia, bumukas ang pinto at isang mas bata at matipunong lalaki ang pumasok. Siya ay si Enzo, ang kinikilalang tagapagmana ni Arturo. Mayroon siyang matatalim na mata at isang mukhang tila hindi marunong ngumiti. Papa, kailangan mo nang maghanda para sa board meeting, wika ni Enzo, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang hitsura ni Arturo at ang kwintas na suot ni Mia. Ang kaniyang mga mata ay nanliit sa suspisya. Enzo, halika rito, utos ni Arturo. Ito si Mia, ang anak ng iyong tita Rosa. Simula sa araw na ito, dito na siya titira sa mansyon. At siya ang magiging espesyal na katuwang ko sa mga proyekto sa Batangas. Kitang-kita ang pagbabago sa mukha ni Enzo. Ang kaniyang panga ay nagngangalit at ang kaniyang kamao ay humigpit. Tumingin siya kay Mia ng may halong pagkamuhi at panganib. Isang tahimik na deklarasyon ng digmaan ang nabuo sa pagitan ng kanilang mga mata. Welcome home, pinsan. Ang boses ni Enzo ay kasing lamig ng yelo, isang pagbati na hindi naglalaman ng anumang init kundi isang babala na ang kaniyang pagdating ay hindi kailanman magiging payapa. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, bumasag sa katahimikan ng hapon.
Alam ni Mia na ang kanyang buhay bilang isang mahirap na arkitekto ay nagtapos na sa sandaling ito at ang pagpasok niya sa pintuan ng Citigroup ay ang simula ng isang paglalakbay sa isang mundong puno ng dugo, ginto at mga lihim na mas mabuti pang nanatiling nakabaon sa lupa. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling sasakyan sa sementadong daan patungo sa Forbes Park ay tila isang mabigat na pintig sa dibdib ni Mia. Sa kaniyang tabi si Arturo ay nananatiling tahimik ang paningin. Ay nakatitig sa labas ng bintana, tila binabagtas ang mga alaala ng kapatid na matagal niyang kinalimutan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang pintuang gawa sa bakal, na may nakaukit na letra ng pamilya, naramdaman ni Mia ang kakaibang panlalamig. Ang mansyon ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang monumento ng kapangyarihan. Ang mga puting pader nito ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw, habang ang mga haligi ay tila mga bantay na nagbabantay sa bawat galaw ng sinumang papasok. Ngunit sa likod ng karingalang ito nadarama ni Mia ang isang uri ng kalungkutan, isang lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong air conditioning. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng isang matandang babae na nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Siya ay si Doña Carmen. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na kulay asul. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kaniyang mga mata ay tila dalawang matatalim na balisong na handang sumugat sa sinumang hindi karapat-dapat sa kaniyang paningin. Ito ba ang anak ng iyong kapatid Arturo? Ang tinig ni Doña Carmen ay matigas, walang bakas ng kagalakan o pagtanggap. Opo, nanay. Siya si Mia. Maikling sagot ni Arturo. Lumapit si Doña Carmen kay Mia. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa dalaga. Hindi siya yumakap, hindi rin siya humawak sa kamay. Sa halip, tiningnan niya si Mia mula ulo hanggang paa, isang mapanghusgang titig na tila tinitimbang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. May bakas ng kaniyang ama sa kaniyang mga mata, wika ng matanda, ang kaniyang boses ay puno ng pait. Ang dugong magsasaka ay mahirap talagang ikubli, kahit pabihisan mo siya ng seda. Naramdaman ni Mia ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi. Nais niyang sumagot, nais niyang ipagtanggol ang dangal ng kanyang ama, ngunit naalala niya ang bilin ni Rosa, huwag basta-basta magpapadala sa galit. Nanatili siyang nakatungo, ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kaniyang blazer. Patricia, iakyat mo siya sa dating silid ni Rosa, utos ni Arturo sa kaniyang asawa na kapapasok lang din sa bulwagan. Si Patricia ay lumapit kay Mia na may isang pilit ng ngiti. Halika Mia, huwag mo nang pansinin ang lola mo. Gabi na at kailangan mo nang magpahinga. Marami pa tayong pag-uusapan bukas. Sinundan ni Mia si Patricia paakyat sa malawak na hagdanan na gawa sa Nara. Ang bawat hakbang nila ay naglalabas ng mahinang tunog na tila nagpapaalala sa kaniya na siya ay isang dayuhan sa sariling tahanan ng kaniyang ina. Nang buksan ni Patricia ang pinto ng isang silid, sa dulo ng koridor natigilan si Mia. Ang silid ay tila hindi ginalaw sa loob ng 20 taon. Ang mga gamit ay maayos na nakasalansan, ng mga kurtina ay malinis at mayroong isang maliit na altar sa gilid kung saan nakalagay ang isang lumang larawan ng kaniyang ina noong kabataan nito. Doon napagtanto ni Mia na kahit itinaboy nila si Rosa, may bahagi pa rin ng pamilyang ito ang hindi nakalimot. Dito ka muna, wika ni Patricia, habang ang kaniyang mga mata ay lihim na sumusuri sa kuwintas na suot ni Mia. Sigurado akong magiging komportable ka rito. Maligo ka na at bumaba para sa hapunan. Hindi magandang paghintayin ng lola mo. Pagkaalis ni Patricia, naupo si Mia sa gilid ng kama. Ang lambot nito ay tila isang kabalintunaan sa tigas ng pagtanggap sa kaniya. Pagkatapos ng mabilis na paglilinis sa sarili, isinuot niya ang isang simpleng damit na nakita niya sa loob ng closet, isang damit na tila inihanda para sa kaniyang pagdating. Ang hapunan ay isang pagtatanghal ng yaman. Ang mahabang lamesa ay puno ng mga pagkaing hindi man lang mapangalanan ni Mia. Nakaupo si Arturo sa kabisera, si Doña Carmen. Sa kanyang kanan si Patricia, sa kaliwa at si Enzo sa tapat ni Mia. Ang tunog ng mga mamahaling kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay ang tanging bumasag sa katahimikan. Ang bawat galaw ni Mia ay pinagmamasdan ng 4 na pares ng mga mata. Nabalitaan ko na nag-aaral ka para maging arkitekto, panimula ni Patricia, sinusubukang pag-aanin ng kapaligiran. Saang universidad ka ba nagtapos?
Sa isang pampublikong unibersidad po sa Maynila, sagot ni Mia. Isang mahinang tunog ng pang-uuyamang lumabas mula sa ilong ni Enzo. Pampublikong unibersidad. Sigurado akong hindi mo alam kung paano gumawa ng mga disenyo para sa mga high-end na proyekto ng Citigroup. Ang mga tulad ninyo ay sanay lamang sa paggawa ng mga barong-barong. Enzo, sapat na iyan babala ni Arturo, ngunit walang bakas ng matinding galit sa kaniyang boses. Bakit po, Papa? Nagsasabi lang ako ng totoo, patuloy ni Enzo, ang kaniyang tinig ay puno ng poot. Bigla na lang siyang susulpot dito dahil sa isang kwintas. Hindi natin alam kung totoo ba talaga ang kwentong dala niya. Baka naman ninakaw lang iyan o pinulot sa kung saan. Huminga ng malalim si Mia. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Enzo. Ang aking ina ay namuhay ng marangal. Maaaring wala kaming kayamanan, ngunit kailanman ay hindi kami kumuha ng hindi sa amin. Ang kwintas na ito ay ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kaniya sa kanyang nakaraan, isang nakaraang pilit ninyong kinalimutan. Dahil sa kanyang sagot, mas lalong nagdilim ang mukha ni Enzo. Sa isang biglaang galaw, inabot niya ang kanyang baso ng red wine. Sa halip na uminom, tila nawalan siya ng balanse at hindi sinasadyang natapon ang buong laman ng baso sa tapat ni Mia. Ang pulang likido ay mabilis na kumalat sa maputing damit ni Mia. Tila isang sariwang sugat na nagpapakita ng kanyang kahihiyan. Napatayo si Mia, ang lamig ng alak ay tumatagos sa kaniyang balat. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Si Doña Carmen ay patuloy lamang sa pagkain, si Patricia ay nagkunwaring nagulat at si Arturo ay napapikit na lamang sa inis. Paumanhin, pinsan. Masyado palang madulas ang baso, wika ni Enzo, ang kaniyang mga labi ay nakakurba sa isang mapait na ngiti. Gaya ng sinabi ko, hindi ka nababagay sa lamesang ito. Marumi ka. At mananatili kang marumi sa paningin namin. Hindi na nakapagsalita si Mia. Sa gitna ng kaniyang hiya at galit, mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kaniyang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsisisi kung bakit pa siya pumasok sa mansyong ito. Pagpasok niya sa kanyang kuwarto, agad niyang isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Inalis niya ang damit na may mantsa at hinagis ito sa sahig. Habang pinapahid niya ang alak sa kanyang balat gamit ang isang tuwalya, napansin niya ang isang pirasong papel na nakasingit sa ilalim ng kanyang pinto. Mabilis niya itong pinulot. Sa loob ng papel mayroong mga salitang isinulat ng mabilisan at parang nanginginig ang kamay. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na ito. Ang iyong ama ay hindi namatay sa aksidente. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa bago ka nila magaya kay Roberto. Nanlamig ang buong pagkatao ni Mia. Ang sulat ay walang lagda, ngunit ang mensahe nito ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang dilim ng gabi ay tila mas lalong naging mapanganib. Ang gintong mansyong ito ay hindi pala isang tahanan kundi isang hawla na unti-unting sumasara sa kaniya. Hindi dinala ng sikat ng araw ang inaasahang kapanatagan para kay Mia. Sa halip, ang liwanag na tumatagos sa malalaking bintana ng kanyang silid ay tila naglalantad sa bawat dumi at lihim na nakatago sa mansyon. Pagbangon niya, ang unang tumambad sa kanyang paningin ay ang damit na may mantsa ng alak na nakahandusay sa sahig. Ang pulang kulay nito ay tuyo na tila isang pilat na nagpapaalala sa kaniya ng kaniyang kahihiyan noong nakaraang gabi. Kinuha niya ang mahiwagang sulat na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan. Binasa niya itong muli, ninanamnam ang bawat salitang isinulat ng kung sinong hindi nagpakilala. Ang iyong ama ay hindi namatay sa aksidente. Ang mga salitang ito ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Kung totoo ang nakasulat ang kanyang buong buhay, ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa aksidente sa kalsada ay isang malaking kasinungalingan. Nagpa siya si Mia na bumaba para mag-almusal. Habang binabagtas niya ang malawak na koridor, napansin niya ang mga katulong na abala sa paglilinis. Sinubukan niyang ngumiti at bumati, ngunit ang mga ito ay agad na nagbababa ng tingin. Ang bawat isa sa kanila ay tila may busal sa bibig, isang uri ng takot na nangingibabaw sa kanyang presensya. Nararamdaman niya ang matinding hiya sa kanyang pagkatao, isang pakiramdam na hindi siya kailanman magiging bahagi ng pader na ito. Sa hapagkainan, tanging si Patricia lamang ang naroroon. Wala na si Arturo na maagang umalis para sa kumpanya, at wala rin si Doña Carmen na ayon sa mga katulong ay nagpapahinga pa sa kanyang silid.
Magandang umaga, Mia. Maupo ka malambing na wika ni Patricia. Ang kanyang boses ay tila musika ngunit sa mga tainga ni Mia ito ay tila isang balat kayo lamang. Huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi. Alam mo naman si Enzo medyo bugnutin lang talaga ang batang iyon dahil sa pressure ng trabaho. Ayos lang po, Tita Patricia. Sagot ni Mia habang kumuha ng kaunting prutas. Nasanay na po ako sa hirap kaya hindi po ako madaling matinag. Ngumiti si Patricia ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling malamig. Mabuti naman. Sabihin mo sa akin, Mia, ano ba ang mga huling sinabi ng iyong ina tungkol sa iyong ama bago siya pumanaw? Napatigil si Mia sa pagsubo. Nararamdaman niyang sinusubukan siyang pasukuin ni Patricia sa pamamagitan ng mabubuting salita. Wala po siyang gaanong naibahagi. Ang sabi niya lang po isang mabuting tao ang aking ama. Si Roberto buntong hininga ni Patricia habang humihigop ng kape. Matigas ang ulo ng taong iyon. Isa siyang katuwang na engineer sa proyektong Batangas noon. Masyado siyang maraming gustong baguhin, masyadong maraming gustong pakialaman na hindi naman dapat. Iyon ang dahilan kung bakit nagalit ang lolo mo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mabilis na tanong ni Mia. Tumingin si Patricia sa kanya ng may halong pait. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa matinding disiplina, Mia. Si Roberto ay isang idealista. Akala niya ay kaya niyang kalabanin ng agos. Ang sabi ng investigasyon, nawalan daw ng kontrol ang kaniyang preno sa isang madilim na bahagi ng bundok sa Batangas. Isang trahedya, ngunit iyon ang kapalaran ng mga taong hindi marunong sumunod. Pagkatapos ng almusal, naramdaman ni Mia ang pangangailangang maghanap ng sagot. Habang ang lahat ay abala, naglakad-lakad siya sa mansyon hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng bahay na tila hindi na gaanong dinadalaw. Ito ay ang lumang library sa dulo ng kanang bahagi ng gusali. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay agad na sumalubong sa kaniya. Nagsimula siyang magbuklat ng mga lumang album at mga dokumento. Naghahanap siya ng kahit anong bakas ng pangalang Roberto de la Cruz. Sa gitna ng kanyang paghahanap, biglang bumukas ang pinto ng marahas. Napatalon si Mia sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Enzo. Ang kaniyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kaniyang mukha ay tila isang madilim na ulap bago ang bagyo. Ano ang ginagawa mo rito? Ang tinig ni Enzo ay mababa ngunit puno ng banta. Wala kang karapatang maghalughog sa mga gamit ng pamilyang ito. Gusto ko lang malaman ng totoo, Enzo. Matapang na sagot ni Mia habang pilit na pinatatatag ang kaniyang tinig. Hindi ba't magpinsan tayo? Bakit kailangan mong maging ganito kalupit? Humakbang si Enzo palapit. Dahil sa kanyang tangkad tila nilalamon niya ang espasyo ni Mia. Pinsan, huwag mong gamitin ang salitang iyan sa akin. Hindi mo alam ang pasakit na dinala ng ina mo sa bahay na ito nang piliin niya ang isang hamak na magsasakang katulad ng ama mo. Binaboy niya ang pangalan ng aming pamilya. Hindi baboy, ang aking ama. Sigaw ni Mia, ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Siya ay isang marangal na engineer na nagmahal lamang sa kanyang asawa. Nginisyan siya ni Enzo, isang nakapandidiring ngisi. Marangal. Ang mga taong marangal ay hindi namamatay sa ilalim ng bangin nang may amoy ng alak sa hininga. Ang ama mo ay isang kahihiyan, Mia. At ikaw ang buhay na paalala ng kahihiyang iyon. Sa tindi ng galit, itinaas ni Mia ang kaniyang kamay para sampalin si Enzo, ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang palad, nahuli na ni Enzo ang kaniyang pulsuhan. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay naging sanhi ng bahagyang pagdaing ni Mia, ngunit hindi siya nagpakita ng luha. Huwag mong subukan ang pasensya ko, banta ni Enzo habang inilalapit ang kaniyang mukha kay Mia. Dito sa mansyong ito wala kang kapangyarihan. Isa ka lang parasite na kumakapit sa yaman na kailanman ay hindi magiging iyo. Marahas na binitawan ni Enzo ang kaniyang kamay at tumalikod para lumabas. Bago siya tuluyang mawala, muli siyang lumingon. Kung gusto mong mabuhay ng matagal, tumigil ka na sa paghahanap. Ang mga patay ay mas mabuting manatiling patay. Nang makaalis si Enzo, napasandal si Mia sa isang estante ng mga libro. Humihingal siya, ang kanyang pulsuhan ay namumula pa rin sa higpit ng pagkakahawak ni Enzo. Ngunit habang siya ay kumakalma, napansin niya ang isang maliit na sobrang kulay kape na nahulog mula sa isang lumang aklat na tinamaan ni Enzo nang umalis ito. Mabilis niya itong kinuha. Sa loob ng sobre ay may isang lumang larawan. Ito ay larawan ng kaniyang ina na si Rosa at ng isang lalaking may napakagandang ngiti, ang kaniyang ama si Roberto.
Ngunit ang kaniyang puso ay tila piniga nang makita ang kalagayan ng larawan. Ang mukha ni Roberto ay hindi na makilala. Ito ay marahas na kinaskas gamit ang isang matalim na bagay, tila gustong burahin ng sino man ang kaniyang pagkatao mula sa kasaysayan ng pamilyang ito. Ang bawat gasgas sa mukha ng kaniyang ama ay tila isang sugat na nadarama ni Mia sa kaniyang sariling dibdib. Biglang bumuhos ang ulan sa labas, ang mga patak nito sa bubong ay tila mga luha ng langit. Sa ilalim ng madilim na silid na iyon, hawak ang larawang winasak ng puot, sumumpa si Mia sa kaniyang sarili. Hindi siya hihinto. Hahanapin niya ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kaniyang ama, kahit na ang kapalit nito ay ang mismong kaligtasan niya. Narinig niya ang papalapit na mga hakbang mula sa labas ng library. Agad niyang itinago ang larawan sa loob ng kanyang damit, ramdam ang lamig ng papel sa kanyang balat. Ang laro ng taguan ay nagsimula na. At sa loob ng mansyong ito, ang bawat sulok ay may matang nakatingin. Linggo ng umaga. Ang buong mansyon ay tila binalot ng isang mapayapang katahimikan. Ngunit para kay Mia, ito ay ang katahimikang nagbababadya ng isang bagyo. Ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya, sa pangunguna ni Doña Carmen, ay umalis na patungo sa katedral para sa lingguhang misa. Isang banal na tradisyon na tila isang kabalintunaan para sa isang pamilyang puno ng puot at lihim. Naiwan si Mia sa kanyang silid naghihintay, na matiyak na ang lahat ng mga katulong ay abala sa kanilang mga gawain sa kusina. Nang masiguradong malinis na ang daan, dahan-dahan siyang lumabas at tinungo ang dulo ng koridor kung saan naroroon ang sariling tufong o study room ni Arturo. Ito ang pinakabanal na lugar sa loob ng mansyon kung saan ang lahat ng mahahalagang desisyon at transaksyon ay nagaganap. Ang pinto ay mabigat at gawa sa solidong nara. Sa kanyang swerte, hindi ito nakakandado. Marahil ay dahil sa tiwala ni Arturo na walang sino man sa bahay na iyon ang may lakas ng loob na pumasok ng walang pahintulot. Pagpasok ni Mia, ang malamig na simoy ng air conditioning at ang amoy ng mamahaling tabako ay agad na sumalubong sa kaniya. Ang mga pader ay napupuno ng mga aklat at mga larawan ng tagumpay ng City Group. Ngunit hindi ang mga libro ang sadya niya. Tumingin siya sa paligid hanggang sa matagpuan ng isang maliit na altar sa sulok ng silid. Isang estatwa ng Birhen Maria ang nakatayo doon na may mga mata tila nakamasid sa bawat sulok. Naalala ni Mia ang mga pahiwatig sa sulat ng kaniyang ina. Mayroong isang lihim na taguan sa likod ng pananampalataya. Dahan-dahan niyang inusog ang estatwa. Sa likod nito may isang maliit na butas na tila para sa isang susi, ngunit ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan. Hinawakan ni Mia ang kanyang asul na pendant. Isang pambihirang pagkakataon na ang hugis ng bato ay eksaktong tumugma sa uka sa pader. Nang idikit niya ang pendant at bahagyang pinihit ito, isang mahinang tunog ng mekanismong gumagalaw ang narinig. Ang isang bahagi ng pader ay bumukas na naglalantad sa isang maliit na box na gawa sa bakal. Nanginginig ang mga kamay ni Mia habang binubuksan ang box. Sa loob nakita niya ang isang makapal na folder na may titulong Proyekto Batangas 2004. Sa tabi nito ay may isang lumang sulat na may bahid ng tuyong dugo. Binasa ni Mia ang mga dokumento. Ang kaniyang puso ay tila sasabog sa bawat salitang kaniyang nababasa. Ang kaniyang ama na si Roberto ay hindi namatay dahil sa pagkawalang kontrol ng preno. Ang ulat na ito ay nagsasabing si Roberto ay naghain ng formal na reklamo laban sa City Group dahil sa iligal na pangangamkam ng lupa sa isang barangay sa Batangas. Sinubukan niyang protektahan ng mga magsasaka mula sa marahas na demolisyon ni Arturo. Ang huling bahagi ng dokumento ay isang ulat mula sa isang binayarang tauhan. Nakasulat doon ang detalyadong plano kung paano lilinisin ang problema. Isang nakaplano at sadyang pagsabotahe sa sasakyan ni Roberto bago ito bumagtas sa gilid ng bundok. Napaupo si Mia sa sahig, ang mga dokumento ay nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Ang kaniyang ama ay pinatay dahil sa kanyang prinsipyo. Ang kaniyang ina ay tumakas, namuhay sa hirap para lamang iligtas siya mula sa parehong tadhana. Sa sandaling iyon, isang malalim na pagkatanto ang bumalot sa kanyang isipan. Naunawaan niya na sa mundong ito ang katarungan ay madalas na isang luho na tanging mayayaman lamang ang nakaka-afford. Ang mga mahihirap na tulad ng kaniyang ama ay tinatrato bilang mga hadlang sa pag-unlad na dapat ay alisin ng walang pasintabi. Napagtanto niya na ang tunay na kasamaan ay hindi laging nakikita sa mga madidilim na eskinita, kung minsan ito ay nakasuot ng mamahaling Amerikana.
nanalangin sa harap ng altar, at may mga kamay na malinis tingnan ngunit punong-puno ng dugo ng mga inosenteng tao. Ang paniniwala na ang mga makapangyarihan ay may konsensya ay isang mapanganib na panaginip na madalas na nagtatapos sa isang libingan. Ang kaniyang pagiging inosente ay naging mitsa ng kaniyang pagdurusa. At ang presyong kailangang bayaran para sa katotohanan ay mas mabigat pa kaysa sa gintong kaniyang kinatatayuan. Narinig ni Mia ang mahinang paggalaw ng pinto. Agad niyang sinubukang iligpit ang mga papel ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto at pumasok si Enzo. Hindi siya nakasuot ng barong na pangsimba. Tila hindi siya sumama sa katedral. Nakatitig siya kay Mia, ang kaniyang mga mata ay tila nagniningas sa galit habang nakatingin sa box na nakabukas at sa mga dokumentong hawak ng dalaga. Sabi ko na nga ba hindi ka titigil? Wika ni Enzo. Ang kaniyang boses ay tila isang malamig na huling hatol. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Binuksan mo ang pintuan ng sarili mong kamatayan? Pinatay nila ang tatay ko, Enzo! Sigaw ni Mia. Habang tumatayo ang kaniyang luha ay dumadaloy na sa kaniyang mga pisngi. Ang pamilyang ipinagmamalaki mo ay isang grupo ng mga mamamatay tao. Paano mo nasisikmurang mabuhay sa ilalim ng bubong na ito? Humakbang si Enzo palapit, mabilis at mapanganib. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Mia, idinikit ito sa matigas na estante ng mga aklat. Tumahimik ka. Wala kang alam sa mga sakripisyong kailangang gawin para manatiling nakatayo ang kumpanyang ito. Ang tawag ba doon ay sakripisyo? Ang pagpatay sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ganti. Ni Mia, hindi natatakot sa banta ni Enzo. Napatigil si Enzo. Ang kaniyang panga ay nagngangalit ngunit sa isang iglap nakita ni Mia ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata. Isang emosyong agad din niyang itinago sa likod ng kanyang maskara ng pagiging matigas. Ibigay mo sa akin ang mga papel na iyan, utos ni Enzo. Hinding-hindi sagot ni Mia habang yakap-yakap ang mga dokumento sa kaniyang dibdib. Ito ang magpapatunay sa buong mundo kung anong klaseng hayop ang iyong ama. Mas lalong humigpit ang hawak ni Enzo sa kaniya ngunit bago pa siya makakilos narinig nila ang tunog ng mga sasakyang dumarating sa labas. Nakabalik na ang pamilya mula sa misa. Kung mahuhuli ka nila rito, walang makapagliligtas sa iyo, bulong ni Enzo. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Kahit ako hindi kita kayang protektahan kapag nalaman ni Papa na hawak mo ang mga lihim na yan. Nagkatinginan silang dalawa. Ang kuryente ng takot at determinasyon ay tila nag-uugnay sa kanilang mga puso sa gitna ng panganib na nakapaligid sa kanila. Ang pinto ng mansyon sa ibaba ay narinig nilang bumukas at ang tinig ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang oras ni Mia ay unti-unti nang nauubos. Sa gitna ng matinding kaba, mabilis na kinuha ni Enzo ang folder mula sa mga kamay ni Mia at isinalansan ito pabalik sa loob ng lihim na kahon. Gamit ang kanyang malakas na bisig, itinulak niya ang pader pabalik sa dating posisyon nito at maingat na inilagay ang estatwa ng Birhen Maria sa gitna. Halos magkapanabay ang paglak ng mekanismo at ang pagpihit ng doorknob ng tufang. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ang tinig ni Arturo ay malamig, puno ng suspisya habang nakatayo sa pintuan. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na lumipat mula kay Enzo patungo kay Mia. Nakasalukuyang namumutla at nanginginig ang mga kamay. Papa, tinutulungan ko lang si Mia na maghanap ng ilang luma mong libro tungkol sa arkitektura. Sabi mo ay kailangan niyang matuto mabilis at kalmadong pagsisinungaling ni Enzo. Lumapit siya kay Arturo nang walang bakas ng takot, ngunit tila masyado siyang madaling mapagod. Marahil ay hindi pa siya sanay sa ganitong kalaking bahay. Tiningnan ni Arturo si Mia ng matagal, isang tinging tila naghuhukay sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mabuti naman, dahil kung gusto mong maging bahagi ng City Group, Mia, kailangan mong makita kung paano tayo nagpapatakbo ng mga proyekto sa labas. Maghanda ka. Ngayong hapon sasama ka sa akin sa Batangas. Bibisitahin natin ang site ng bagong subdivision. Ang pangalan ng lugar na iyon ay tila isang sumpa sa pandinig ni Mia. Iyon ang lugar kung saan huling nakitang buhay ang kaniyang ama. Pagdating ng hapon, lula ng isang itim na SUV, binagtas nila ang maalikabok na daan patungo sa isang malawak na lupain sa lalawigan. Habang tumatagal ang biyahe, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Mia. Ang mga luntiang bukid na dapat sana ay puno ng palay ay unti-unti nang tinatabunan ng mga dambuhalang truck ng semento at lupa.
Nang huminto ang sasakyan sa gitna ng construction site, bumaba si Arturo at inaya si Mia na sumunod. Dito, Mia. Dito magsisimula ang pinakamalaking proyekto ng pamilya natin. Isang marangyang komunidad para sa mga mayayaman, wika ni Arturo, habang itinuturo ang malawak na kapatagan. Ngunit sa paligid ng bakod ng construction site, nakita ni Mia ang mga barong-barong ng mga magsasakang nawalan ng kabuhayan. Ang mga mukha nila ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Naalala ni Mia ang mga dokumentong nabasa niya ang pangangamkam ng lupa na tinutulan ng kaniyang ama. Bakit kailangang gibain ang kanilang mga pananim? Para sa mga gusaling ito, hindi mapigilang tanong ni Mia. Tumigil si Arturo sa paglalakad. Humarap siya kay Mia. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng isang nakatatakot na anino sa kanyang mukha. Ang pag-unlad ay may kapalit, Mia. Ang mga taong mahihina ay kailangang magbigay daan sa mga may kakayahang bumuo ng hinaharap. Iyan ang hindi naintindihan ng iyong ama. Akala niya ay kaya niyang pigilan ang daloy ng pera gamit ang kaniyang maling prinsipyo. Lihim na kinuyom ni Mia ang kaniyang mga palad sa loob ng bulsa ng kaniyang jacket. Ramdam niya ang kaniyang pendant na tila nagiinit sa kaniyang dibdib. Biglang umalis si Arturo para makipag-usap sa kanyang mga engineer. Iniiwan si Mia sa pangangalaga ng dalawang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, mga tauhang may matitigas na mukha at walang kislap ang mga mata. Binibini, mas mabuting sumunod ka sa amin. Delikado rito para sa mga hindi pamilyar sa lugar, wika ng isa sa mga tauhan. Ngunit sa halip na dalhin siya pabalik sa sasakyan, iginiya siya ng mga ito patungo sa isang malalim na hukay na inihanda para sa pundasyon ng isang gusali. Naramdaman ni Mia ang panganib. Sinubukan niyang umatras, ngunit mabilis siyang hinawakan sa braso ng isa sa mga lalaki. Ang pagkakahawak nito ay napakahigpit, sadyang idinidiin ang mga daliri sa kanyang laman na naging sanhi ng kanyang pagdaing sa sakit. Ano ang ginagawa ninyo? Bitiwan ninyo ako, sigaw ni Mia. Ngunit ang tinig niya ay tila nilamon ng ingay ng mga makinarya sa paligid. May mga aksidenteng hindi maiiwasan sa ganitong kalaking proyekto, binibini. Isang maling hakbang lang at maaari kang matabunan ng tone-toneladang lupa pabulong na banta ng tauhan habang itinutulak siya palapit sa gilid ng hukay. Sa gitna ng kaniyang pakikipagbuno, isang mabilis na sasakyan ang humarurot patungo sa kanilang direksyon. Isang kulay pilak na sports car ang biglang huminto na nagdulot ng isang makapal na usok ng alikabok. Lumabas mula rito si Enzo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Bitiwan ninyo siya, ang boses ni Enzo ay tila isang utos na galing sa impyerno. Nag-alinlangan ang mga tauhan, ngunit dahil alam nilang si Enzo ang tagapagmana, dahan-dahan nilang binitawan si Mia. Agad na tumakbo si Mia patungo sa likod ni Enzo. Nanginginig ang buong katawan. Pinapunta kami rito ni Chairman para pangalagaan siya pagdadahilan ng isa sa mga lalaki. Hindi na sumagot si Enzo. Sa halip, isang mabilis at malakas na suntok ang pinakawalan niya sa panga ng tauhang humawak kay Mia. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamao sa buto ay narinig ni Mia ng malinaw. Hindi pa nakontento, kinuha ni Enzo ang isang bakal na tubo na nakasandal sa malapit at itinutok ito sa ikalawang lalaki. Kapag inulit ninyo ito, sisiguraduhin kong sa ilalim ng pundasyong ito kayo ibabaong, ganta ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Ngunit habang nakatalikod siya sa unang lalaki, mabilis itong bumangon at kinuha ang isang piraso ng kahoy na may pako. Isang malakas na hampas ang tumama sa balikat ni Enzo. Napaungol si Enzo sa sakit at napaluhod, ngunit bago pa makahabol ang tauhan, isang malakas na sipa ang ibinigay ni Enzo sa tuhod nito na naging sanhi ng pagbagsak ng lalaki sa putikan. Takbo, Mia! Sa sasakyan, sigaw ni Enzo habang pilit na tumatayo sa kabila ng kanyang sugat sa balikat. Mabilis silang sumakay sa sports car ni Enzo. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa construction site, iniiwan ang nagngangalit ng mga tauhan at ang mapanuring tingin ni Arturo mula sa malayo. Nang makarating sila sa isang liblib at tahimik na bahagi ng isang kalapit na barangay, itinigil ni Enzo ang sasakyan. Humihingal siya, ang kaniyang puting t-shirt ay unti-unti nang nababahira ng pulang dugo mula sa kaniyang sugat. Tumingin si Mia kay Enzo. Ang kaniyang galit noong nakaraang mga araw ay biglang napalitan ng isang malalim na paggalito at pasasalamat. Bakit mo ginawa iyon? Akala ko ba ay galit ka sa akin? Tumingin si Enzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang uri ng pait na ngayon lamang nakita ni Mia. Dahil sa pamilyang ito, Mia, ang dugo ay hindi laging sapat para maging katuwiran sa pagpatay.
At dahil kahit anong gawin ko hindi ko magagawang panoorin na mamatay ang kaisa-isang tao na may kislap pa ng katotohanan sa kaniyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maliliit na bahay ng mga magsasaka at sa ilalim ng langit na tila nagbabadya ng ulan, naramdaman ni Mia na hindi na siya nag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit alam din niya na ang ginawa ni Enzo ay isang direktang pagtataksil kay Arturo. Isang pagtataksil na may napakabigat na presyo sa mundong kanilang kinabibilangan. Ang maliit na dampa sa gitna ng malawak na bukid ay tila isang kuta laban sa nagngangalit na mundo sa labas. Ramdam ni Mia ang amoy ng basang lupa at tuyong dayami na humahalo sa malakas na buhos ng ulan sa bubong na gawa sa nipa. Sa loob ng madilim na silid ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang kislap ng kidlat na paminsan-minsang tumatagos sa mga siwang ng dingding na kawayan. Maingat na pinunit ni Mia ang laylayan ng kaniyang polo para gawing benda. Lumapit siya kay Enzo na kasalukuyang nakasandal sa isang haligi, ang kaniyang mukha ay maputla at ang kaniyang paghinga ay mabigat. Ang kaniyang balikat ay patuloy na dinadaluyan ng dugo, isang paalala ng marahas na engkwentro sa construction site. "Huwag kang malikot. Kailangan nating pigilan ang pag-agos ng dugo," pabulong na wika ni Mia. Napaigting ang panga ni Enzo nang dumampi ang basang tela sa kaniyang sugat. Wala siyang binitiwang kahit anong tunog ng reklamo, ngunit ang kaniyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kaniyang hita, isang senyales ng matinding hapdi na kaniyang tinitiis. Tumingin siya kay Mia, ang kaniyang mga mata ay wala na ang dating bagsik, napalitan ito ng isang uri ng pagod na tila nagmula pa sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Enzo, ang kaniyang boses ay paos at mahina. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng pang-iinsulto ko sa pagkatao mo." "Dahil hindi ako katulad ninyo," sagot ni Mia, habang maingat na itinatali ang benda sa balikat ng binata. "Hindi dahil lumaki ako sa hirap ay nawalan na ako ng konsensya. At dahil iniligtas mo ang buhay ko kanina, kahit anong sabihin mo may utang na loob ako sa iyo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enzo. Utang na loob. Isang salitang napakabigat para sa isang taong walang tunay na pagkakakilanlan. Napatigil si Mia at tumingin ng diretso sa mga mata ni Enzo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Humiga ng bahagya si Enzo at tumitig sa madilim na kisame. "Akala mo ba ay maswerte ako? Dahil akong tagapagmana ng Citigroup? Akala mo ba ay perpekto ang buhay ko sa loob ng mansyong iyon?" Huminga siya ng malalim, isang buntong hiningang tila nagdadala ng 20 taon ng pagpapanggap. "Isa lang akong pampalit, Mia. Isang spare tire sa dambuhalang makinarya ng pamilyang ito." Ikinuwento ni Enzo ang katotohanang matagal nang ibinao ng pamilya. Hindi siyang biological na anak ni Arturo sa kanyang legal na asawa. Siya ay anak ng matandang lolo, ang ama ni Arturo, sa isang babaeng naninirahan sa isang mahirap na komunidad katulad ng barangay ni Mia. Nang tumakas si Rosa at dalhin ng kwintas, natakot si Arturo at ang lolo na mawalan ng kontrol sa yaman ng pamilya dahil walang lalaking tagapagmana. "Kinuha nila ako mula sa tunay kong ina. Noong sanggol pa lamang ako," patuloy ni Enzo, ang kaniyang tinig ay nanginginig sa galit. "Binayaran nila ang aking ina para maglaho at huwag nang magpapakita kailanman. Pinalaki nila ako sa ilalim ng matinding disiplina at takot. Tinuruan nila akong maging malupit, maging ganid, at maging isang Arturo Jr. para lamang masigurado na ang yaman ay hindi mapupunta sa kung sinong tagalabas." Naramdaman ni Mia ang matinding habag. Ang lalaking akala niya ay kaniyang kaaway ay isa rin palang biktima ng kasakiman ng pamilyang ito. Pareho silang nawalan ng magulang, ngunit sa magkaibang paraan. Si Mia ay lumaki sa hirap ngunit may pagmamahal, habang si Enzo ay lumaki sa yaman ngunit puno ng kasinungalingan at manipulasyon. "Kaya pala ganoon na lamang ang galit mo sa akin noong dumating ako," pabulong na wika ni Mia. "Oo," pag-amin ni Enzo. "Dahil ikaw ang tunay na may karapatan. Ikaw ang anak ng paboritong anak. Ang pagdating mo ay isang banta sa buong pagkatao ko. Kapag nalaman ng mundo na hindi ako ang tunay na anak ni Arturo, mawawala ang lahat sa akin. Ngunit nang makita ko kung paano kanila itrato, kung paano binalak ni Papa na patayin ka sa harap ko mismo, doon ko nalaman na hindi ko na kayang maging bahagi ng dumi nila." Hinawakan ni Mia ang kamay ni Enzo, isang simpleng galaw ng pakikiramay.
Hindi mo kailangang maging kung ano ang gusto nila, Enzo. Maaari nating baguhin ang lahat. Ngunit ang sandali ng kanilang pag-uunawaan ay biglang naputol nang makarinig sila ng malakas na tahol ng mga aso mula sa labas. Ang mga ilaw mula sa malalakas na flashlight ay nagsimulang gumapang sa paligid ng dampa, tumatagos sa mga siwang ng dingding. Nandito na sila, wika ni Enzo, habang mabilis na tumatayo sa kabila ng kaniyang panghihina. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nakukuha. Anong gagawin natin? Tanong ni Mia, ang kaniyang kaba ay muling bumalik. Tumingin si Enzo sa labas kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang kaniyang mukha ay muling naging matigas, ngunit sa pagkakataong ito hindi para saktan si Mia kundi para protektahan ito. Kailangan nating bumalik sa mansyon. Doon natin tatapusin ang lahat. Kung kailangang sunugin ang buong Citigroup para lamang lumabas ang katotohanan, gagawin ko. Kinuha ni Enzo ang kaniyang baril na itinago sa kaniyang bewang at inakay si Mia patungo sa likurang bahagi ng dampa. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, ang dalawang taong dating magkaaway ay naglakad ng magkahawak kamay sa ilalim ng ulan, handang harapin ang dambuhalang naghihintay sa kanila sa loob ng gintong mansyon. Ang kanilang pagtakas ay hindi pa tapos. Ito'y simula pa lamang ng isang mas matinding digmaan. Ang pagpasok ni Mia at Enzo sa bulwagan ng mansyon ay tila paglalakad sa loob ng bibig ng isang dambuhala. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay umaalingaw-ngaw, binabasag ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang dambuhalang chandelier sa itaas ay nagbibigay ng isang madilaw at tila nanunuyong liwanag na nagpapakita sa tatlong figurang naghihintay sa kanila sa gitna ng silid: si Arturo, si Doña Carmen at si Patricia. Sinalubong sila ni Patricia na may hawak na panyo. Ang kaniyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Diyos ko! Nasaan ba kayo nang galing? At ano ang nangyari sa iyo, Enzo? Mia, anong ginawa mo sa kaniya? Huwag na tayong magbolahan. Patricia, ang boses ni Enzo ay tuyo at puno ng pagkamuhi. Alam natin kung sino ang nag-utos sa mga tauhan sa Batangas na iligpit kami. Tumayo si Doña Carmen mula sa kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato, walang bakas ng emosyon. Ang kapaingahasan ninyong dalawa ay wala ng kapantay. Enzo, pinalaki ka namin ng maayos, ngunit tila ang dugong nanalaitay sa'yo ay mas matimbang kaysa sa aming disiplina. Disiplina na paatras si Enzo habang nakahawak sa kaniyang sugatang balikat. Ang tawag ninyo sa pagkidnap sa akin at pagpatay sa katarungan ay disiplina. Bago pa makasagot si Enzo, mabilis na lumapit si Patricia kay Mia. Sa isang biglaang galaw, hinablot niya ang maliit na bag na bitbit ni Mia at ibinuhos ang laman nito sa lamesa. Kasabay ng pagkalat ng ilang gamit ni Mia ay ang pagbagsak ng isang mamahaling kwintas na gawa sa diamante, isang hiyas na pag-aari ni Doña Carmen. Magnanakaw sigaw ni Patricia, ang kanyang tinig ay biglang nagbago mula sa pagiging malambing patungo sa isang matalim na palahaw. Kaya pala pumasok ka sa library, hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa kasakiman. Ninakaw mo ang paboritong hiyas ng lola mo. Hindi iyan totoo. Hindi ko alam kung paano napunta iyan sa gamit ko pagtatanggol ni Mia. Ngunit alam niya sa kaniyang loob na ito ay isang bitag. Sa isang iglap, bago pa man makakilos si Mia, isang mabilis na dapo ng palad ang tumama sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ni Doña Carmen ay naging sanhi ng pagpihit ng ulo ni Mia at ang kanyang pagkabuwal sa sahig. Ang lasa ng dugo ay agad na gumapang sa loob ng kaniyang bibig. Hampas lupa ang tinig ng matanda ay nanginginig sa puot. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, puro kamalasan at dumi ang dala mo. Gaya ka ng ama mong magnanakaw ng dangal. Huwag mong saktan si Mia, susugod sana si Enzo para protektahan ng dalaga, ngunit dalawang malalaking guwardya ang mabilis na pumasok at hinawakan siya sa magkabilang braso. Isang malakas na sipa mula kay Arturo ang tumama sa sikmura ni Enzo, na naging sanhi ng pagtiklop ng katawan ng binata. Ikulong ang dalawang iyan, utos ni Arturo. Ang kaniyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ihanda ang mga dokumento. Bukas na bukas din dadalhin si Mia sa isang pasilidad sa probinsya. Sasabihin nating nawala siya sa kanyang katinuan dahil sa trauma ng pagkamatay ng kanyang ina. Sino ang maniniwala sa isang baliw? Kinalagkad ng mga guwardya si Mia paakyat sa kaniyang silid. Ibinagsak siya sa loob at narinig niya ang malakas na paglak ng pinto mula sa labas. Naiwan siyang mag-isa. Sa dilim, ang kanyang pisngi ay kumikirot at ang kanyang puso ay punong-puno ng kawalan ng pag-asa.
Doon sa gitna ng katahimikan ng kaniyang kulungan, isang mapait na pag-iisip ang bumalot sa kaniyang kamalayan. Ang mga pader na ito na nababalutan ng ginto at mga mamahaling pintura ay isa palang dambuhalang puntod ng mga konsensya. Napagtanto niya na ang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ay hindi ang pagkakaroon ng kaaway kundi ang makita ang hangganan ng kasamaan ng sarili mong kadugo. Ang yaman ay tila isang sumpa na nagpapalimot sa tao kung paano maging tao. Sa mundong ito ng mga nakasuot ng seda at nananalangin sa mga unang hanay ng simbahan, ang katotohanan ay itinuturing na basura na kailangang ibaon sa ilalim ng lupa. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa talino, kundi sa kakayahan nilang pumatay ng kaluluwa ng hindi gumagamit ng patalim. Isang sining ng pagtataksil na itinuturing nilang pamana, isang tradisyon ng kalupitan na kailangang ipagpatuloy para lamang mapanatili ang kanilang huwad na dangal. Napaiyak si Mia ngunit ang kaniyang luha ay hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Habang nakahiga siya sa sahig na dama niya ang isang kakaibang hangin na nagmumula sa ilalim ng kaniyang higaan. Gumapang siya at tiningnan ang ilalim nito. Sa kaniyang gulat nakita niya ang isang bahagi ng sahig na tila maluwag. Ginamit niya ang kaniyang mga kuko para itulak ang kahoy. Isang lihim na daan ang bumungad sa kaniya, isang makipot at madilim na lagusan na matagal nang hindi nagagamit. Naalala niya ang kwento ng kanyang ina tungkol sa lugar na pinagtataguan niya noong bata pa siya. Ito ang huling pagkakataon. Kinuha ni Mia ang kaniyang pendant at ang mga dokumentong naitago niya sa loob ng kaniyang sapatos bago siya kinaladkad. Sa gitna ng dilim ng lagusan nagsimula siyang gumapang palayo sa kaniyang kulungan, bitbit ang kaisa-isang armas na mayroon siya ang katotohanang handa niyang ipagsigawan sa buong mundo anuman ang mangyari. Ang bawat pulgada ng madilim na lagusan ay tila isang sumpa sa katawan ni Mia. Ang amoy ng lumang alikabok agyo at nabubulok na kahoy ay sumasakal sa kaniyang bawat paghinga. Sugat-sugat na ang kaniyang mga palad sa paggapang sa magaspang na semento ngunit hindi niya nararamdaman ang hapde. Ang tanging nagpapatakbo sa kaniya ay ang galit na mas nagbabaga pa kaysa sa anumang sakit. Ang kanyang pendant ay paminsan-minsang tumatama sa matitigas na bato. Naglalabas ng mahinang tunog na tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Sa wakas narating niya ang dulo ng lagusan na lumabas sa isang abandonadong imbakan ng kagamitan sa dulo ng hardin. Dahan-dahan niyang itinulak ang takip na gawa sa bakal. Isang malamig na simoy ng hangin ang humalik sa kanyang pawisang mukha. Ang ulan ay tumigil ngunit ang lupa ay maputik at madulas. Maingat na lumabas si Mia, pinagmamasdan ng mga guwardyang naglalakad sa malayo, bitbit ang kanilang malalakas na flashlight. Kailangan niyang makalabas sa dambuhalang bakod na ito. Kailangan niyang marating ang kaisa-isang tao na maaring makatulong sa kaniya, ang dating abogado ng kaniyang ama na si Attorney Santos, na ayon sa mga dokumento ay pinatalsik ni Arturo matapos ang insidente sa Batangas. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa gilid ng pader, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Isang figurang nakabalot sa mamahaling shawl at may hawak na payong, si Patricia. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ng pamilyang ito, Mia? Ang boses ni Patricia ay kalmado, tila nakikipag-usap lamang tungkol sa panahon. Napaatras si Mia, ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga dokumentong nakatago sa kaniyang damit. Huwag kang lalapit, tita. Isusumbong ko kayong lahat sa pulis. Tumawa ng bahagya si Patricia, isang tunog na walang bakas ng saya. Ang pulis, Mia, sa bansang ito ang hustisya ay binabayaran at si Arturo ang may pinakamalaking pitaka. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ako narito para ibalik ka sa loob. Napakunot ang noo ni Mia. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit si Patricia, ng ilang hakbang ang kaniyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Arturo. Alam ko ang tungkol kay Roberto, tungkol sa lupain sa Batangas. At kahit ang tunay na pagkatao ni Enzo, nagsasawa na rin ako sa pagiging anino lang sa bahay na ito. Gusto ko ng kalayaan. At ang kalayaang iyon ay may presyo. Anong gusto mo, matapang na tanong ni Mia? 50 milyong piso, mabilis na sagot ni Patricia. Ibigay mo sa akin ang dokumentong hawak mo. Gagamitin ko iyon para i-blackmail si Arturo. Kapag nakuha ko ang pera, ibibigay ko sa iyo ang kalahati at tutulungan kitang makalabas ng bansa. Isang win-win solution, hindi ba? Nandiri si Mia sa kanyang narinig.
Ang kanyang ama ay pinatay. Ang kanyang buhay ay sinira. At ang tanging iniisip ng babaeng ito ay kung paano pagkakakitaan ng trahedyang iyon. Ang aking ama ay namatay para sa kaniyang prinsipyo. Tita, wika ni Mia, ang kaniyang boses ay puno ng pait. At ikaw, balak mong ibenta ang katarungan niya para sa pera? Wala ka bang kahit kaunting hiya sa katawan? Ang hiya ay hindi nakakabusog, Mia, ganti ni Patricia, habang hinahawakan ang braso ni Mia. Huwag kang magpakabayani. Ang mga bayani ay kinakalawang na sa ilalim ng lupa gaya ng tatay mo. Dahil sa matinding galit, hindi na nakapag-isip si Mia. Yumuko siya ng mabilisan at kumuha ng isang dakot ng maputik na tubig mula sa isang malalim na ukas sa lupa. Sa isang marahas na galaw, isinaboy niya ang putik ng diretso sa mukha ni Patricia. Napabitaw si Patricia sa gulat at napaungol sa dumi na pumasok sa kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling shawl ay nabahira ng malapot at itim na putik. Hinding-hindi ko ibebenta ang aking ama sa isang linta. Nakatulad mo, sigaw ni Mia bago mabilis na tumakbo patungo sa mababang bahagi ng bakod na may nakasandal na mga kahoy. Babalikan kita, Mia. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kalsada. Maririnig pa ang galit na palahaw ni Patricia sa kanyang likuran, ngunit hindi na lumingon si Mia. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kaniyang katawan, inakyat niya ang bakod at tumalon patungo sa kalsada sa labas ng Forbes Park. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang kaniyang cellphone na nag-vibrate sa loob ng bulsa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niyang si Enzo iyon. Tandaan mo, Mia, bukas ang ika-30 anibersaryo ng Citigroup, isang malaking selebrasyon sa Manila Hotel. Doon ililipat ni Arturo ang lahat ng pondo sa labas ng bansa. Iyon na ang huling pagkakataon natin. Huwag kang susuko. Napahawak si Mia sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang lungsod sa kanyang harapan ay tila isang gubat na puno ng panganib, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang mangangaso. Ang katotohanan ay tila isang apoy na unti-unting lumiliyab sa kaniyang puso, handang tupukin ang lahat ng kasinungalingan ng pamilya Citigroup, gaano man ito kalakas o kayaman. Naglakad siya patungo sa maliwanag na bahagi ng kalsada. Bitbit ang mga sugat ng kahapon at ang pag-asa ng bukas. Alam niyang ang bawat hakbang niya ay binabantayan, ngunit ang dugong nanalaytay sa kaniyang mga ugat, ang dugo ni Roberto at Rosa, ay hindi kailanman matututong sumuko sa gitna ng bago. Ang dambuhalang ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, habang ang tunog ng mga violin ay lumilikha ng isang mapayapang musika na tila nagkukubli sa dumi ng mga taong naroroon. Ito ang ika-30 anibersaryo ng Citigroup, isang pagtitipon ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, mga negosyante politiko at mga sikat na personalidad na nakasuot ng kanilang pinakamagarang barong at terno. Bawat isa ay may dalang ngiting, tila isang maskara. Sa labas ng hotel, nakatayo si Mia. Nakasuot siya ng isang pulang-pulang bestido na kanyang hiniram sa isang kaibigan. Ang kulay nito ay tila isang babala, isang matapang na pahayag sa gitna ng mga taong sanay sa itim at puti. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod. At sa kaniyang leeg ay kumikinang ang asul na pendant, ang bituin ng Batangas. Ramdam niya ang kaba na tila isang mabigat na bato sa kanyang sikmura, ngunit ang alaala ng kanyang ama ay mas matimbang kaysa sa anumang takot. Handa ka na ba? Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Enzo. Nakasuot ito ng isang itim na tuksido, ang kaniyang balikat ay tila medyo matigas pa rin dahil sa sugat, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya dapat naririto dahil sa kanyang pagkawala, ngunit alam ni Enzo ang bawat pasikot-sikot ng hotel na ito. Para sa tatay ko, maikling sagot ni Mia. Para sa ating lahat, pagtatama ni Enzo. Nasa loob na si Attorney Santos. Hawak na niya ang mga orihinal na dokumento at ang audio recording na nakuha mo. Ang kailangan na lang natin ay ang atensyon ng media. Pumasok si Mia sa ballroom nang walang paanyaya. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang hamon sa kapalaran. Nang makita siya ng mga guwardya sa may pintuan, agad na humarang ang mga ito, ngunit bago pa sila makakilos ay itinaas ni Mia ang kaniyang pendant. Ang mga guwardya ay nag-alinlangan. Kilala nila ang hiyas na iyon bilang simbolo ng pamilya Citigroup. Sa gitna ng entablado nakatayo si Arturo.
Hawak niya ang isang baso ng mamahaling champagne, nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa integridad at pag-unlad ng kumpanya. Sa kanyang tabi ay sina Doña Carmen at Patricia, na kapwa mukhang mga reyna ng kasinungalingan. Ang Citigroup ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya, wika ni Arturo, ang kaniyang tinig ay puno ng huwad na emosyon. Isang pamilya ng mga mamamatay taong malakas na tinig ni Mia ay bumasag sa kanyang talumpati. Tila huminto ang paghinga ng buong ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan kung saan nakatayo si Mia. Ang pulang bestido niya ay tila isang mantsa ng dugo sa malinis na silid. Ang mga bulungan ay agad na kumalat na tila apoy sa tuyong damo. Sino ang babaeng iyan? Hindi ba't iyan ang nawawalang pamangkin ni Arturo? Ang mukha ni Arturo ay naging kasing puti ng kaniyang polo. Ang kaniyang baso ay bahagyang nayanig, ngunit agad siyang nakabawi. Isang mabalasik na tingin ang ibinigay niya sa kaniyang mga guwardya. Ilabas ang babaeng iyan. Siya ay nawawala sa sarili dahil sa trauma. 4 na malalaking lalaki ang mabilis na lumapit kay Mia. Hinawakan nila ang kaniyang mga braso ng marahas, sadyang idinidiin ang kanilang mga daliri para saktan ng dalaga. Ngunit hindi nagpatinag si Mia. Bitiwan ninyo ako, sigaw ni Mia habang pilit na kumakawala sa kanilang mga bisig. Arturo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila kung paano mo ipinapatay ang sarili mong bayaw sa Batangas. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa mga lupang ninakaw ninyo sa mga magsasaka. Baliw siya. Huwag ninyong pakinggan, sigaw ni Patricia mula sa entablado. Ang kaniyang tinig ay matinis at puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga reporter at cameraman ay nagsimulang magsipuntahan sa harap. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga kamera ay walang tigil na bumubulag sa paligid. Ang bawat pagpindot sa shutter ay tila isang dagok sa imahe ng Citigroup. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang malakas na bulungan ang narinig, ngunit agad din itong napalitan ng katahimikan nang magbukas ang dambuhalang projector screen sa likod ni Arturo. Isang recording ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang boses ni Arturo, detalyadong nag-uutos kung paano sasabotahehin ang sasakyan ni Roberto. 20 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin ninyong magmumukhang aksidente. Ayaw ko ng anumang bakas. Ang malamig na tinig ni Arturo ay malinaw na narinig ng bawat panauhin. Napaupo si Doña Carmen sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya. Si Arturo ay nanginginig sa galit. Ang kaniyang panga ay nagngangalit habang nakatitig sa screen. Enzo! Ikaw ang may gawa nito. Galit na sigaw ni Arturo nang makita ang kanyang anak na lumabas mula sa dilim sa tabi ng control booth. Tumayo si Enzo sa harap ng lahat. Ang kanyang balikat ay duguan pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Tapos na ang paghahari mo, Papa. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa mga bangkay at oras na para gumuho ang mga pader nito. Sinubukan ni Arturo na bumaba sa entablado, ngunit ang mga reporter ay tila mga gutom na lobo na pumalibot sa kanya. Ginoong Arturo, totoo ba ang recording na ito? May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ni Roberto de la Cruz? Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Mia ang mikropono mula sa podium. Tumingin siya ng diretso kay Arturo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng katarungang matagal na ipinagkait. Mayroon akong regalo para sa iyo, Arturo. Wika ni Mia. Ang kaniyang tinig ay kalmado, ngunit may talim na tila isang espada. Hindi ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa katotohanan. Napilit mong ibinaon, ngunit ngayon ay bumangon na mula sa hukay. Sa isang igla, pumasok ang mga operatiba ng pulisya sa ballroom, bitbit ang isang warrant of arrest. Ang tunog ng mga bakal na piring ay narinig ni Mia ng malinaw. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, nakita ni Mia si Arturo na may kinuha mula sa loob ng kanyang Amerikana, isang kumikinang na bagay na itinutok niya ng diretso sa direksyon ni Mia. Kung babagsak ako, Mia, isasama kita. Ang sigaw ni Arturo ay binalot ng matinding desperasyon. Isang mabilis na paggalaw, isang malakas na tunog na tila bumasag sa katahimikan ng gabi, at ang lahat ay naging madilim. Ang huling nakita ni Mia ay ang pagtakbo ni Enzo patungo sa kaniya. Ang mukha nito ay puno ng takot na hindi niya kailanman nakita noon. Ang piging ng mga sinungaling ay nagtapos sa isang madugong trahedya, at ang katarungan ay mayroon pa palang huling presyong kailangang singilin.
Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng dambuhalang ballroom, isang ingay na tila bumiyak sa kisame at nagpatigil sa ikot ng mundo. Nagkagulo ang lahat ng panauhin. Ang mga mamahaling baso ng champagne ay nahulog at nagkapira-piraso sa sahig kasabay ng mga palahaw ng takot at pagtataka. Ang mga nakasisilaw na ilaw ng kamera ng mga mamamahayag ay patuloy na kumikislap, nagiging tahimik na saksi sa pinakamatinding trahedya ng pamilya Citigroup. Walang patalim, walang baril, ngunit ang sandatang ginamit ni Arturo ay tila mas mapanganib pa. Sa tindi ng kaniyang pagkabaliw at desperasyon nang makitang gumuguho ang kaniyang imperyo, dinampot niya ang mabigat na kristal na tropeyo na nagsisilbing palamuti sa entablado, ang mismong simbolo ng kaniyang ika-30 taon ng huwad na tagumpay. Gamit ang buo niyang lakas inihagis niya ito ng diretso sa direksyon ni Mia. Ipinikit ni Mia ang kaniyang mga mata, hinihintay ang matinding sakit ng pagbagsak ng kristal sa kaniyang katawan. Ngunit hindi iyon dumating. Sa isang iglap, isang figura ang mabilis na humarang sa kaniyang harapan. Narinig ni Mia ang isang nakapangingilabot na tunog ng pagkabasag, sinusundan ng isang mabigat na kalabog ng katawan sa sahig. Pagmulat niya ng kaniyang mga mata, nakita niya si Enzo na nakahandusay sa kanyang paanan. Ang dugong nagmumula sa kanyang ulo ay mabilis na kumakalat sa puting alpombra. "Enzo!" Sigaw ni Mia, isang palahaw na pumunit sa kanyang lalamunan. Agad siyang napaluhod, inalalayan ng dugo ang ulo ng binata. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nabahira ng malapot at maiinit na dugo. "Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya. Tulungan ninyo kami." Sa entablado, mabilis na kumilos ang mga pulis. Tinamba nila si Arturo na ngayon ay tila nawala na sa katinuan, nakatitig lamang sa kaniyang mga kamay na nanginginig. Ang tunog ng posas na umiipit sa kanyang mga pulso ay ang tanging awtoridad na kinilala niya sa gabing iyon. Hindi ko iyon sinasadya. Siya ang dapat na tamaan ng sigaw ni Arturo, ngunit ang kaniyang boses ay nilamon ng ingay ng mga pulis at ng mga taong nagkukumpulan. Sa isang sulok, si Doña Carmen ay napasandal. Sa haligi, ang kaniyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Wala siyang pakialam kay Enzo. Ang tanging inaalintana niya ay ang matinding hiya na nararamdaman habang kinukunan ng litrato ng media ang pagkadakip ng kaniyang anak. Ang dangal ng pamilya na pinangalagaan niya ng ilang dekada ay nawasak sa loob ng isang gabi. Si Patricia naman ay nakatakbo na palabas, iniiwan ang pamilyang matagal niyang pinagkakitaan. Dinala si Enzo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng sumunod na 48 oras, si Mia ay hindi umalis sa labas ng operating room. Nakaupo siya sa malamig na silya, ang kaniyang pulang bestido na puno ng dugo ni Enzo ay naging patunay ng kaniyang pinagdaanan. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Ang tanging kinapitan niya ay ang pag-asa na ang lalaking nagligtas sa kanya ay bibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng halos 2 araw, lumabas ang doktor. Ligtas si Enzo, ngunit kailangan niya ng matagal na panahon para makabawi. Napahagulgol si Mia, hindi sa sakit kundi sa matinding ginhawa na tila bumuhos mula sa kalangitan. Ilang buwan ang lumipas. Ang taglagas ay nagdala ng malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ng Batangas. Nakatayo si Mia sa harap ng 2 lapida na may nakaukit na pangalan ni Roberto at Rosa de la Cruz. Sa kaniyang tabi ay si Enzo na mayroon pang maliit na benda sa ulo, ngunit ang kaniyang tindig ay matatag at ang kaniyang mga mata ay puno ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Arturo ay naging headline sa buong bansa. Dahil sa dami ng ebidensya at pag-amin ni Patricia upang isalba ang sarili, si Arturo ay nahatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong ng walang piyansa. Ang mga opisyales na kanyang binayaran ay iniimbestigahan na rin. Si Doña Carmen ay namatay matapos ang 1 buwan dahil sa atake sa puso. Hindi kinaya ang matinding kahihiyan na kanyang dinanas. Si Mia, bilang tunay na tagapagmana, dahil sa pekeng di pagsipot ng kaniyang ina, ay nilagdaan ang mga dokumento na naglilipat ng lahat ng sapilitang nakuhang lupain pabalik sa mga magsasaka ng Batangas. Ang natirang yaman ng kumpanya ay inilagak sa isang trust fund para sa mga batang biktima ng pambubusabo sa lupa. Nilabas ni Mia mula sa kanyang bulsa ang asul na pendant, ang bituin ng Batangas. Tiningnan niya ito ng matagal. Sa loob ng maraming taong ito ang naging simbolo ng pamilya at ng puot.
Gamit ang kaniyang mga kamay, maingat siyang humukay ng maliit na butas sa pagitan ng mga puntod ng kaniyang mga magulang at inilagay ang kwintas doon. Tapos na, Mapa. Bulong ni Mia, ang kaniyang tinig ay puno ng lambing. Maaari na kayong magpahinga. Ibinigay ko na ang katarungang matagal nilang ipinagkait sa inyo. Tumingin si Enzo kay Mia at hinawakan ang kamay ng dalaga. Ano ang plano mo ngayon? Wala ka na ring pera o kapangyarihan. Ngumiti si Mia, isang ngiting totoo at walang bahid ng pag-aalala. Mayroon pa akong talino at mayroon pa akong mga pangarap. Naisip kong ituloy ang pangarap ko. Magtatayo ako ng isang maliit na kumpanya ng arkitektura. Mga disenyong para sa lahat, hindi lang para sa mayayaman. Kailangan mo ba ng isang partner? Tanong ni Enzo. Ang kaniyang mga mata ay may kislap ng pag-asa. Wala na akong pamilya at wala na rin akong pera. Ngunit handa akong magsimula sa simula. Kung hindi ka na magiging arogante gaya noon, baka sakaling tanggapin ko ang alok mo biro ni Mia habang pareho silang tumalikod mula sa sementeryo at naglakad patungo sa bagong buhay na naghihintay sa kanila. Habang naglalakad palayo si Mia, naramdaman niya ang isang kagaangan sa kanyang dibdib, isang paglaya mula sa nakaraang nagtangkang lunurin siya. Tumingin siya sa malayo na pagtatanto na ang mga peklat ng nakaraan ay hindi kailanman ganap na mabubura. Ang bawat sugat na iniwan ng pagtataksil ng kaniyang kadugo ay mananatiling nakaukit sa kaniyang balat bilang isang panghabambuhay na babala. Ngunit sa pag-iiwan ng kwintas na iyon sa ilalim ng lupa kasama ng mga patay, naiintindihan na niya ang isang mas malalim na katotohanan. Hindi mo kailangang magbuhat ng isang gintong korona kung ito ay binuo mula sa mga buto at dugo ng inosente. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang bitawan ng laso ng paghihiganti at piliing mabuhay. Ang pinakamagandang paghihiganti sa mga taong sumira sa iyo ay ang mabuhay ng malaya, walang dalang pait at may kakayahang ngumiti kahit na ang mundo ay minsan nang sinubukang bawiin ito mula sa iyo. Ang mga pader ng Citigroup ay gumuho, ngunit mula sa mga abo nito isang mas matibay at mas malinis na pundasyon ang sisibol.